Sa sunod na eksena, bumubukas ang mga tarangkahan ng kastilyo. Nagmamadaling dumadaan ang mga sundalong nakasakay sa kabayo. Sa loob ng ilang panahon, ang magkabilang panig ay nakatuon sa assassination sa halip na isang ganap na digmaan. Ang digmaan, na tila papasok na sa tigil putukan, ay muling sinimula ng ikalawang prinsipe. Sa larangan ng digmaan, tila si Logan, Patrick, at iba pa ay sumusulong kasama ang kanilang mga tropa. Sabi ni Patrick, sa pagtingin niya nito, talagang isang napakalaking hukbo ito. Kahit matapos ang buwan ng labanan, mayroon pa rin silang halos 1,000 kabalyero at nananatili ang puwersa na 50,000 sa kabuuan. Gayunpaman, sabi ni Logan na hindi magiging madali ang kalaban. Sa ilalim ng utos ng Frost Sorcerer, si Juan Douglas, mayroong Mage Corps na daan-daan ang lakas. Narinig ito, pinawisan si Patrick. Tumingin siya sa paligid at sinabing kalaban nila ang mga kalaban na ganoon, ngunit ang hukbo ng ikalawang prinsipe ay nananatili pa ring malayo sa kanila. Sabi ni Patrick na kung may mangyaring mali, maaari silang lahat mamatay dito, at sabi ni Logan na natural lang iyon. Sabi ni Logan na ang kasalukuyang maniobra ay marahil dahil hindi nila sila pinagkakatiwalaan, kaya't kailangan nilang kumilos. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang salita. Patayin ang mga kailangang mamatay sa lalong madaling panahon upang matapos ang digmaan. Sabi ni Logan na ito ang unang hakbang tungo sa layuning iyon. Sa kani-kanilang dulo ng harapan, matangkad na nakasakay sa kabayo si Jordan, at ang ikalawang prinsipe ay tila bagong gising lamang. Sa kabilang dulo, ginagawa rin ni Juan Douglas ang parehong bagay, habang ang unang prinsipe ay kumakain ng kung ano sa kanyang upuan. Dito, ibinigay ni Jordan ang utos sa kanyang mga tropa na sumugod. Pinatunog ng sundalo ang sungay, at nagsimulang gumalaw ang mga kabayo. Nagsimula ang labanan, kasama ang libu-libong sundalo na sumusulong. Nang makita ito na pagtanto ni Patrick na kailangan din niyang utusan ang kanyang mga tropa. Lumingon siya, at sinabihan ang lahat na gumalaw. Ang bandila ng McLean ay matangkad na nakatayo, habang sila ay sumusulong. Mabilis at matatag, lumalapit sila sa larangan ng digmaan. Habang tinitingnan ng mga tropa, sinabi ng ikalawang prinsipe kay Jordan na ipinahiya nila sila sa kanilang unang pagkikita. At nagbigay ng isang walang katuturang misyon sa kanila. Kaya tinanong niya si Jordan kung sa tingin niya ay magmamobilize sila. Narinig ito, hindi sigurado si Jordan kung paano sasagutin. Gayunpaman, habang naglalakad si Logan sa larangan ng digmaan, sinabi lamang niya na kailangan nilang maghintay at tingnan, dahil malalaman nila sa lalong madaling panahon kung seryoso sila o hindi. Gayunpaman, tila sigurado si Lucian dito, sa malaking pagkadismaya ni Bifrost. Mukhang nalaman ni Juan na umiikot ang puwersa ng McLean. Narinig ito, sinabi niya na ang mga baliw na iyon ay talagang nawalan na ng isip. Sinabi ng isang sundalo na iniisip ng McLean na ang digmaan ay laro lang ng mga larwang sundalo. Isang bandila ang itinaas, na may asul na uri ng krus. Isang kabalyero ang nagbigay alam kay Juan na inalok ng Terran Zahid na harangin sila, ngunit sinabi ni Juan sa kanya na iwan ito sa mga house wolves. Sinabi niya na gumawa sila ng ilang matatapang na pahayag noon, kaya't mas mahusay na magpakita siya ng mga resulta. At sa katunayan, mukhang handa sina Kairos at ang kanyang mga tropa na harapin si Logan. Mukhang may naaalala si Kairos. Isang lalaki ang nagtanong sa kanya kung hindi niya pinagsisisihan ang pagputol ng kasunduan, kung nangyari iyon. Walang pagpipilian si Logan kundi sumama sa unang prinsipe. Tiningnan ng lalaki, na sa katunayan ay si Juan Douglas, sinabi ni Kairos na ang nagniningning na platinum na. Buhok at malinaw na asul na mga mata ay tiyak na patunay ng dugong bughaw. Gayunpaman, iniisip niya na ang mage na ito, na tumutukoy kay Jordan, na mas namana sa kanyang panig ng ina kaysa sa panig ng ama, ay naghahanap na sirain ang mga limitasyon ng hindi maabot na katayuan at umupo sa isang lugar na hindi niya dapat narating. Iniisip ni Kairos na ang McLean, na minsan ay lumihis sa kanyang landas, ay dapat nang ituring na target para sa eliminasyon, at kaya sinabi ni Kairos kay Juan na kung ganoon, mawawalan siya ng koneksyon kay Jordan. Sa makatuwid, sa pagputol ng ugnayan ay nakakuha siya ng isang bagay na higit na mas malaki, kaya bakit siya kakapit sa isang maliit na bagay? Ngunit sabi ni Juan na kahit na ganoon, mayroon siyang kaunting pagsisisi.
Sinabi ni Kairos na aayusin niya ang pagsisisi na iyon sa susunod na labanan. Narinig ito, sinabi ni Juan kay Kiros na mukha siyang kumpiyansa at sinabi na si Logan at ang kanyang pamilya ang nagpahiya kay Baffros. Dito, sinabi ni Kiros na isang panlilinlang lamang iyon at ang trump card ay nasa lugar na dapat nitong kalagyan, sa kamay ng kanyang pamilya. Mukhang may crossbow si Kairos. Bigla, nabalisa siya sa isang ingay. Isang sundalo na may teleskopyo ang nagbigay alam sa kanya na sina Logan at ang kanyang mga tropa ay humigit kumulang 800 metro ang layo. Makikita nila ang bandila ng McLean at si Logan sa unahan ng kanyang hukbo. Nang makita sila, naisip ni Kairos na kung haharapin lang nila ang ibang border count sa halip, marahil ay magkakaroon din ng pagkakataong lumaban si Logan. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Kairos sa kanyang mga tropa na sumugod. Sinabi niya sa kanyang mga tao na gamitin ang mga bagong armas at puksain sila. Sumusugod ang mga tao ni Kairos para sa larangan ng digmaan. Sa ganito, sinubukan ni Kairos na i-timing ang kanyang atake, iniisip kung kailan ibibigay ang utos. Naghintay siya at naghintay habang lumalapit siya kay Logan. Kailangan niyang lumapit ng kaunti pa bago maabot ng mga crossbow ang target. Naisip ni Kairos na sisirain niya si Logan gamit ang sarili niyang nilikha. Ngumiti siya, pinagtatawanan niya si Patrick sa loob, humihingi ng paumanhin sa kanya. Gayunpaman, si Kairos marahil ang mabibigla nang marinig niya si Logan na sumigaw sa kanyang mga tao na i-load ang kanilang mga sandata. Narinig ito, hindi sigurado si Kairos kung ano ang aasahan. Nagtaka si Kairos kung bakit naglulod si Logan sa ganitong distansya. Hindi niya alam na pinabuti ni Logan ang kanyang mga armas. Pamana si Logan, at ang pana, na binasbasa ng mana, ay lumipad sa larangan ng digmaan na may napakalaking kapangyarihan. Lumapag ito sa lupa, na ikinatakot ng ilang kabayo. Mukhang ang abot nito ay hanggang sa likod ng linya ng kalaban. Nakita ito, sinabi ng isang sundalo na malayo pa rin sila sa abot ng kanilang crossbow. Ang pag-aalala na ito, gayunpaman, ay wala kumpara sa mangyayari sa pana. Isang higanteng pagsabog ang bumuhos, na lumamon sa lahat ng nasa paligid nito. Nakita ito, na pagtanto ng mga sundalo na ito ay mahika, at natilapon sila galing sa kanilang mga kabayo. Huminto sina Kairos at ang iba pa, pinapanood ang nangyari. Nakita ang atake, hindi makapaniwala si Kairos, walang ideya kung ano ang gagawin. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang ngipin at tinanong kung anong uri ng panlilinlang ang ginawa ni Logan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Gayunpaman, mukhang tinitingnan ni Logan ang kanyang mga kalaban at sinabi na ang frontline ay nayanig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Clayton at naghanda na magbigay ng utos. Hindi na kailangan pang sabihin ng mga salita. Habang tumango si Clayton at bumaling sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na ngayon na ang oras upang kumilos. Mukhang nilalagyan nila ng mana ang mga bato. Tiningnan ni Clayton ang kanyang mga alagad, lalo na ang isa na may asul na buhok. Ito ay walang iba kundi si Victoria. At tinanong siya ni Clayton kung sigurado ba siya rito, at sinabi ni Victoria na maayos siya at kaya niya itong gawin ng mag-isa. Si Victoria, ngayon ay isang sinanay na apprentice ni Clayton, ay determinado na ipakita sa kalaban ang kanyang lakas, lalaban ng buong talino at lakas.